Lumaki ako na may gintong kutsara sa aking bibig. Sanay ako sa luho at kung ano-ano pa mang bagay na magpapasaya sa akin. Unikahija ako ng aking mga magulang kaya naman lumaki akong spoiled brat at lahat ng gusto ko ay dapat nasusunod. Pero dumating ang oras na nawala sa akin ang lahat. Lahat ng mga materyal na bagay na tanging nagpapasaya sa akin ay biglang nawalang parang bula. Naging mahirap kami sa isang iglap at hindi ito matanggap ng mga magulang ko. Sa sobrang kahihiyan at sa sobrang sama ng loob ay inatake ang daddy ko sa puso. Namatay siya at pagkalipas ng isang buwan ay sumunod na rin sa kanya ang mommy ko. If my mom killed herself because she can't live the way we are living right now. Naiwan akong naghihinagpis habang baon. Ang napakalaking utang na iniwan sa akin ng aking mga magulang. Didn't know what to do, hindi ko alam kung kanino ako tatakbo dahil walang gusto kumuha sa akin sa takot na sila ang singilin sa utang ang aking mga magulang. Gusto ko na nga ring sumunod sa kanila at kitlin ang sarili kong buhay dahil sa sobrang kalungkutan. But before I could do that, and my uncle rescues me. Siya ang nagbigay ng bagong buhay sa akin. Inalok niya akong manirahan sa kanyang tahanan at ibinigay niya sa akin ang lahat ng gusto ko. Pero hindi libre ang lahat, may bayad ang lahat ng mga luhong pinapalasap niya sa akin. At iyon ang maging lover niya. Nagkaroon kami ng bawal na relasyon na hindi ko ma-imagine. Relasyon na pandidirihan ng lahat. Incest, yes. I have no choice. Kumapit ako sa patalim para makamit muli ang buhay na kinamulatan ko. Nakakapandiri, alam ko naman iyon lalo na at nananalaytay. Sa ugat namin ang iisang dugo. Pero bakit nagugustuhan ko ang mga ginagawa niya? Ang lahat ng mga pinapadama niya sa akin. Lalo na ang pagsamba niya sa katawan ko na lagi niyang pinapalasap sa akin gabi-gabi. Pero dumating ang araw na nagising ako sa kahibangan naming dalawa. Lalo na nang maging possessive na siya sa akin. Napakaseloso niya at sobra na akong nasasakal. Hindi niya ako pinalalabas ng bahay dahil lahat ng lalaking kausap ko ay pinagsiselosan niya. Gusto ko nang makawala sa kanya, makawala sa pagkalugmok sa kasalanan at magpakalayo-layo sa kanya. But how would I do that? Kung pinosas na niya ako para hindi makatakas, magaan ang bawat pagtakbo niya pababa sa napakahabang hagdanan. Ilang ulit siyang tumingin sa kanyang likuran upang siguraduhin kung may tao bang humahabol sa kanya. Wala siyang nakita kaya naman mas lalo niyang pinag-igihan ang kanyang pagtakbo. Ngayong gabi, tatakas siya mula sa impyemong kanyang kinasadlakan. Ayaw na niyang mas mabaon pa sa kasalanan na alam niyang walang kapatawaran. Sa simula pa lang ay alam na niyang mali ang pumasok sa buhay ng lalaking iyon. But she has no choice. She wanted to survive in this world full of struggle. Kaya naman naisip niyang umuo sa offer ng lalaking iyon upang mabuhay muli siya na parang sa isang prinsesa. Ito kasi ang buhay na naranasan niya bago binawian ng buhay ang kanyang mga magulang. Ang taong kumupop sa kanya ang nagbigay ng bagong buhay sa kanya. Subalit, hindi pala dapat niya tinanggap ang alok ng lalaking iyon. Noong una nag-i-enjoy pa siya sa pagiging buhay prinsesa niya dahil lahat ng gusto niyang kainin, suotin at puntahan ay nakakamtan niya. Pero hindi niya alam na ang kapalit ng lahat ng iyon ay ang kanyang puri. Puri na inaalagaan niya ng 18 taon. Siya pa pala ang makakakuha ng puri niya at unang makakatikim sa sariwa niyang katawan. Sana pala mas pinili na lang niyang mamamatay kaysa ganito na lugmok siya sa pusali. Saan ka sa tingin mo pupunta, Charmel? Dumagundong ang galit na sigaw ng lalaki. Muntik pa siyang sumubsob sa huling baitang ng hagdan dahil sa matinding gulat. Mahuhuli pa pala siya at mukhang palpak ang kanyang pagtakas. What would she do now? Nahuli siyang tumatakas ng lalaki at mukhang mapaparusahan siya ng matindi. You Uncle Vince, let me go. Don't want this life anymore, mangyak. Ngiyak niyang sabi.
Nagpatuloy siya sa paghakbang ngunit bumangga siya sa matigas na katawan ng isang nilalang. Gulat na napalingon siya rito at nakita niyang nagkalat na pala sa sala ang mga goons ng kanyang uncle. Ang bilis naman nilang nakalapit at hindi niya naramdaman ang mga ito. Well, kukuha ba naman ng pipitsugin na bodyguard ang lalaking ito kung kaya naman niyang magbayad ng mahal? You're not going anywhere, Charmel. You will live here until the rest of your life, galit pa ring sigaw ng lalaki. Kita sa mukha nito ang matinding put at hindi niya alam kung paano hupa. Ang galit nito. Naggangalit kasi ang bagang ng lalaki at masakit na ang mga titig nito. No, umiiyak na niyang sigaw. Sinubukan niyang lagpasan ang mga bodyguard ng kanyang uncle ngunit hinaharangan lamang ng mga ito ang kanyang daraanan. Padaanin ninyo ako, asik niya sa mga ito ngunit hindi man lang tuminag ang mga ito. Hinarangan ng mga ito ang pinto at tila robot na tumayo na lamang doon. Walang hiya kayo. Padaanin ninyo ako sabi, pagpupumilit niya. Subalit tila bingi ang mga itong nakatayo at tuwid lang na nakatingin sa kanya. Walang emosyon. At walang kakurap-kurap ang mga mata. Nakakatakot talaga sila. Piping sigaw niya sa kanyang isip. Mga loyal ito sa kanilang amo at alam niyang hindi siya makakalusot sa mga ito. Alam mong hindi ka susundin ng mga yan, Charmel, ani ng lalaki sabay. Halakhak nito na parang baliw. Ako ang Panginoon ng bahay na ito kaya ako lang ang susundin nila, dagdag pa nito sabay halakhak na naman ng malakas. Napayakap siya sa katawan niya at nahintatakutan na umatras siya palayo sa mga lalaking walang emosyon na nakaharang sa main door. Kung hindi siya padadaanin ng mga ito roon ay sa ibang pinto siya dadaan. Pero alam niyang wala pa rin siyang takas dahil hahabulin pa rin siya ng mga ito. Makikipagsapalaran siya na tumakas, malay niya at malusutan ang mga pangit na nilalang na to. Tumakbo siya papunta sa gawin ng kusina at doon ay tumalilis siya ng mabilis. Putangina mo, Charmel, narinig niyang sigaw ang tito niya. Leong Doubling. Kaba na nadarama niya ay naging triple. Kailangan niya talagang matakasan ito dahil alam niyang hindi lang pananakit sa katawan niya ang mararanasan niya rito. Maging ang kanyang kasalanan ay makakatikim din ng parusa mula rito. Palayain mo na ako, uncle. Ayoko na po ng ganitong buhay. Pupunta na lang po ako ng probinsya at hahanapin ang mga kapatid ni Mommy doon, umiiyak na sabi niya. Umurong siya sa may lababo para hindi siya mahawakan ng tito niya ngunit mabilis na humakbang ang lalaki at nakalapit kaagad ito sa kanya. No. You won't leave this house until I say so. Isang malakas na sampal ang pinadapo ng lalaki sa kanyang mukha. Nabaling ang mukha niya sa kabila at naramdaman niya kaagad ang pamamanhid ng kanyang pisngi. Na-corner na kasi siya nito sa kusina dahil hindi niya mabuksan ang mga pintuan doon. Ganyan siya kalupit kaya gusto niyang takasan ang lalaki. Noong una ay masaya pa siya sa piling nito at hindi niya alintana ang kasalanan na kanyang kinasadlakan. Subalit biglang nagbago ang lalaki at lagi na siyang nasasaktan nito. May kausap lang siyang kasambahay na lalaki ay kaagad na siyang nakakatikim ng sampal rito. Pati matatandang lalaki na nagtatrabaho rito ay hindi rin niya pinalalampas at pinagsiselosan din niya. Kaya ang nangyayari, wala siyang kinakausap o nilalapitan na lalaki rito sa pamamahay niya dahil siya ang kawawa pagkatapos. Pati ang paglabas ng bahay nito ay ipinagbabawal sa kanya. Pupunta lang siya. Sa mga kaibigan niya ay ang dami na nitong sinasabi. Na kaya siya nakipagkita siya sa manliligaw niya at may ginawa silang milagro. Gusto ng lalaki ay sa kwarto lang siya at magpahinga. Manood ng TV o kaya ay mag-online shopping. Gusto rin ito na iagi siyang mabango lalo na kapag oras na upang pagsaluhan nila ang isang makamundong gawain. Nasasakal na siya ng sobra, kaya naman kinausap niya itong itigil na ang maling relasyon na kinasadlakan nilang dalawa. Ayaw naman pumayag ng lalaki dahil masyado na itong hayok sa kanyang katawan. Kaya naman naisipan niyang takasan ito. Sa malas, nahuli pa siya at mukhang
Hindi na talaga siya makakawala sa bahay na ng lalaki. I hate you, uncle. Pinagsisihan ko kung bakit ako sumama sa iyo at pumayag. Sa gusto mo, sigaw niya sa lalaki. Humagulgol siya pagkatapos habang hinihimas ang mukha niyang nasaktan. Nanlisik naman ang mukha ng lalaki na kanyang kaharap. Hinila nito ang buhok niya at gigil na hinarap ang mukha niya sa kanya. It's too late for you to do that, Charmel. Mabubulok ka rito sa bahay ko at hindi ko hahayaang makatakas ka sa akin, gigil nitong sabi. Hindi. Ayoko eh. Please, uncle. Palayain mo na ako, did. No, you are mine, Charmel. Ikaw ang may gawa nito sa akin. Tama na. Tama na umiiyak kong sigao habang walang awang binabayo ako ng uncle ko buhat sa aking likuran. Ah! Anak ng tipaklong. You're so wet and tight, Charmel. Gigil naman niyang sabi. Habang tila wala siyang kapaguran sa paglalabas-masok ng kanyang ari sa akin. I'm so tired. Kanina pa niya ako ginagalaw at wala akong magawa kung diang. Sumigaw ng sumigaw at umiyak na lang ng umiyak. My hands are tied on the bed. Magkabilaan na nakatali ang mga kamay ko at sobra na akong nangangawit sa posisyon na to. He is a paglalaro ng apoy maniac. Wala siyang kasawaan sa katawan ko na labis na ikinalulungkot. Wala na akong pahinga simula ng tangkain kong tumakas ng araw. Na iyon. Anya ito raw ang parusa ko sa ginawa kong pagtatangka na tumakas. Mukha na akong slave sa kama niya dahil tinali niya talaga ako para hindi ako makatakas sa bahay na to. Itong gabi lang na to ako nakatali. Pero kinaumagahan ay papalitan niya ito ng posas o kung minsan naman kapag trip niya ay tanikala naman na gamit sa aso ang nilalagay niya sa magkabilaan kong kamay. I'm so hopeless. Nakakaiyak ang sitwasyon ko. Napakawalang hiya lang ng lalaking ito dahil wala siyang tigil sa pagpapasasa sa katawan ko. Mali talaga na sumama ako sa kanya. Lang ulit muna sana akong nag-isip bago ako pumayag sa gusto niya. Mas pinili ko na lang sanang mamatay kaysa ganito na wala akong choice. Sa dami ng humahabol kina daddy at mommy, siya lang ang may kakayahan na bayaran ang lahat ng pinagkakautangan ng mga agulang ko. Uncle, pagpahingain niyo naman po ako. Pagod na po ako. Humahagulgol na pakiusap ko. Subalit nagmistula siyang bingi. Tila wala siyang kasawaan dahil ilang ulit na siyang nagpaputok ng kanyang katas, ay wala pa rin siyang balak magpahinga. Lang balot ba ang kinain niya at ilang energy drink ang ininom niya upang maging ganito siya katatag? Dati naman sapat na sa kanya ang 1 o 2 rounds. Pero ngayon, balak niya yata itong paabutin ng 10 rounds. Ang saklap! Kumusta naman ang kepyas ko nito kinabukasan? Makakalakad pa ba? Ako ng tuwid o malulumpo ako ng ilang araw? Ano siya si Superman? Hindi man lang marunong mapagod. Ang dami pang bukas. Pero kung laruin niya ako ay parang wala ng bukas. Parang mamamatay na ako kaya. Kailangan walang sayangin na oras. You uncle, tama na, please. I'm begging you. Maawa naman po kayo sa akin. Pakinggan mo naman po ako, please. Sinubukan kong makiusap ngunit humalakhak lang. Ang demonyo. Buwisit. Nagawa pa talaga akong tawanan? Tuwang-tuwa siya na makita akong nahihirapan at nakikiusap sa kanya na tumigil na siya. No. This is the price that you should have. Akala mo makakatakas ka? You can't escape from me, Charmel. Pagsasawaan kitang laruin hanggang gusto ko. Pagkasabi niya nito ay humalakhak na naman siyang parang sinapian ng demonyo. And after that, mas bumilis pa ang kanyang paggalaw at humigpit ang kapit niya sa aking baywang. I lay my head on the pillow. Pagod na ako at parang gusto ko na lang itulog ang pambababoy niya sa katawan ko. Diring-diri ako sa ginagawa niya, ngunit ngayon pa ba ako mandidiri kung noon naman ay gustong-gusto ko ang ginagawa niya. Nagising kasi ako sa katotohanan na malaking kasalanan ang ginagawa namin. This is forbidden. Incest.
Kahit balibaliktarin ko man ang mundo. Mananatiling. Magkadugo kami dahil ako ay pamangkin niya at siya naman ay uncle ko. Tama na. Maawa ka naman, uncle. Ayoko na ayoko na. I can't do it. Paano ako makakatulog kung masakit ang bawat pagpasok niya sa ari ko? Namamaga na yata ang labi Didith dahil sa walang tigil niyang pagpasok sa kasalanan ko. Sobrang hapdi na hindi na naman ako makakaihi ng maayos. Malaki, mataba at mahaba ang kanya. Hindi ko nga alam kung paanong nagkasya. Ito sa makipot at makisip kong paralas. Nabilaukan niya ako kanina nang tangkain niyang ipasubo ng buo sa bibig ko ang ari niya. Diring-diri ako, ngunit wala naman akong nagawa lalo na nang tutukan niya ng baril ang sentido ko. Sa takot ko ay sinubo ko siya at sinunod ang gusto niyang mangyari. Napakasama niya. Hindi naman siya dating ganito sa akin. Dati ay sobra siyang maalaga at sweet kaya pumayag akong makipagrelasyon sa kanya kahit bawal. Subalit naging nag-iba siya nang mahuli niya ako sa school. It's not din my fault pero grabe ang pagkakasampal niya sa akin ng araw na iyon. Maging ang ex-boyfriend ko ay nakatikim din ng matinding suntok sa kanya. Kung hindi ako nagmakaawa ay malamang sa ospital na inabot ang kawawang lalaki. Simula noon, lahat ng lalaking lumalapit sa akin ay pinag-iisipan niya ng masama. Lahat ay pinagsiselosan niya at ang ending ako ang pagbubuntunan niya. At hayon niya at kinulong niya ako rito sa bahay niya upang manatili na lamang dito. Kaya naman naisipan ko siyang takasan. Pero hindi umayon ang pagkakataon sa akin. Dahil natunugan niya ang aking pag-alis. Ang sama-sama mol. Wala kang awa. Kadugo mo ako pero ginaganito mo ako. Don't care. Wala akong pakialam kung pamangkin kita. Akin ka, Charmel. Akin ka lang. Mananatili kang pampainit sa kama ko hanggang magsawa na ako sa iyo. But I doubt that, tumawa siya ng malakas bago nagpatuloy sa kanyang sinasabi. Hindi kita pakakawalan dahil hindi ako magsasawa sa iyo. Masarap ang bawal. Masarap ka. Hinigit niya ang ulo ko paharap sa kanya. Nagtama ang aming paningin. Ngumisi siya habang minamasdan ang lumuluha kong mga mata. You're so beautiful, Charmel. I love the way you tear and beg and beg. More. Mas lalo akong nag-iinit kapag ganyan ang ginagawa mo. Napakasama mo, uncle. Hindi na kita kilala. Nanlisik ang mga mata niya sa aking sinabi. You're the one who made me like this. Napapikit ako ng mariinang sa mukha ko. Siya mismong sumigaw. Sinabi ko naman sa iyo na ayokong makikita ka na nakikipaglandian sa iba. Nagpahalik ka pa at mismong sa harap ko pa. Pagkatapos niyang masabi iyon ay kaagad niyang sinunggaban ang labi ko at gigil na hinalikan ako. Nagising ako na masakit ang buo kong katawan, partikular sa gitnang parte ng katawan ko na walang sawang binayo ni Uncle Vince kagabi. Lang beses akong nagmakaawa sa kanya pero ang ending, hindi niya ako pinakinggan at ginawa pa rin niya ang gusto niya. Nakapikit na ginalaw ko ang magkabila kong kamay at napansin kong wala na ang taling mahigpit na nakatali sa mga ito. Napamulagat ako nang wala sa oras at nagtatakang itinaas ang mga ito. Sinipat kong maigi ang mga kamay ko dahil baka nananaginip lang ako. Nang makita kong wala ang tali ang mga kamay ko ay saka ako napangiti ng mapait. Hinaplos ko ang marka ng mga tali sa magkabila kong pulso. I saw the bruises in his white hands. Nangingitim na ang mga ito at halatang sobrang higpit nga ng pagkakatali niya sa mga ito kagabi. Ang sakit ng mga kamay ko, lahat na nga. Lang yata sa akin ay masakit. Naalala ko tuloy ang huling pag-uusap namin kagabi bago ako ginupo ng antok. You will never escape from me, Charmel. Tangkain mo pa muling tumakas ay mas grabe. Paang gagawin ko sa iyo, naiintindihan mo ba? Pinisil ni Uncle Vince ang mukha ko. Gamit ang isa niyang palad masakit iyon, ngunit kaya ko naman indahin. Mas masakit pa nga ito sa pagkakasampal niya sa akin kagabi nang manlaban ako na huwag lang. Matuloy ang kanyang binabalak. Nakuha mo na nga ang lahat sa akin.
Ano pa bang gusto mo? Umiiyak na sabi ko habang mabigat na nakadagan siya sa aking katawan. Nakapasok pa ang kanyang sandata sa akin at pinaalpas ang binhi niya sa loob ng aking sinapupunan. "I want you." Ikaw ang makakapunong gusto ko, nakangisi niyang saad sabay. Lapit ng kanyang mukha sa akin, inapuhap niya ang labi ko at mapusok na hinalikan ako. Sinipsip niya ang dila ko at halos higupin niya ang laway. Gusto kong masuka ngunit pinigilan ko dahil ayokong makatikim muli sa kanya. Nang sampal. Wala akong laban dahil mahigpit na nakatali ang aking mga kamay. Ayoko na nga, uncle. Hindi mo ba maintindihan iyon? Ayoko na pong malubog sa kasalanan, sabi ko pagkatapos ng makapugto hiningang halik na pinalasap niya sa akin. He laughed mockingly. "You already did. Charmel. Lubog ka na sa kasalanan at alam mong hindi ka natatanggapin sa langit dahil umayon ka na makipagrelasyon sa akin," anya sabay halakhak na naman. Bakit mo pa kasi ako tinulungan?" Natigil siya sa pagtawa at nanlilisik ang mga matang tininingan because I need you and you need me too. In exchange for that, I want you to have a forbidden relationship with me. Sana hinayaan mo na lang bakit kasi gusto mong magkaroon ng ganitong klase ng relasyon? Bakit ako pa? Ang dami mo namang kamag-anak na papayag sigurado sa gusto mong mangyari. It excites me, Channel. It makes the adrenaline rush. Para akong nasa karera na tila hinahabol ng 10 kabayo. Iba iyong pakiramdam ko kapag naglulunoy ako. Sa kasalanan kasama ka di. Napailing na lang ako sa sinabi ni Uncle Vince. Ano ng klaseng sagot ang mga sinabi niya? Isang taong wala sa tamang katinuan lang ang magraraso ng ganito. I think he is out of his mind. Kung matino siya, bakit niya ako alukin sa isang relasyon na sobrang pandidirihan ng lahat? Gwapo siya, matangkad at maganda ang katawan. Lang beses kong naririnig na nalilink siya sa ibang babae, pero ni minsan ay hindi siya nagkaroon ng karelasyon. Ito ba ang rason kung bakit hindi siya naghanap ng makakarelasyon? Gusto niya ng incest relationship at sa akin niya iyon nahanap. And to answer your question, baby girl, simple lang, ikaw ang gusto, you are fit for the forbidden relationship I'm dreaming of. You are young, fresh, paglalaro ng apoy, beautiful and of course, virgin. Ouch, daing ko nang mapadiin ang paghaplos ko sa mga pasa ko sa aking palapulsuhan. Ang saklap naman ng parusang pinalasap niya sa akin. Hindi naman ako nakatakas pero ganito pa rin ang ginawa niya. Pinunasan ko ang luha sa aking mga mata dahil sa awa sa akin sarili. Nagpa siya akong gumamit ng banyo kahit hindi ko alam kung paanong pag-ihi ang aking gagawin. I felt so sore down there. Kung kailan siya tumigil ay hindi ko na matandaan. Basta ang alam ko, ginalaw pa rin niya ako kahit bumagsak na ako at nakatulog sa sobrang pagod. Aray! Disimpit na sigaw ko nang maramdaman ko ang binti niyang nakadagan sa baywang ko. Nang tinangka ko kasing tumayo ay hindi ko napansin na nakadagan pala ang isa niyang binti sa akin. Tapos nakapulupot din pala ang braso niya sa baywang ko. Didn't expect that he would still be here. Mataas na ang sikat ng araw at alam kong may pasok siya sa kanyang opisina. Mukhang wala siyang balak pumasok. Dahil tanghali na at tulog pa rin siya. Marahan kong inalis ang kamay niyang nakayakap sa akin. Dahan-dahan ang ginawa ko para hindi siya maistorbo sa kanyang pagtulog. Natatakot ako na baka kapag nagising ko siya ay mabadrip na naman siya at halayin na naman niya ako. Don't want to have paglalaro ng apoy again with him. Hindi ko pa kaya lalo na at pakiramdam ko ang sobrang maganang ii ko. Maging ang mga tuhod ko ay hindi ko maramdaman at ewan kung makakatayo ba ako nito. Binalingan ko siya ng tingin. He is sleeping soundly. Napakaamo ng mukha niya kapag ganitong tulog siya. Kung gising naman siya ay hindi ko ma-explain kung anong mukha mayroon siya.
Laging kunot ang kanyang noo, naggangalit at mga bagang at mariin kong. Tumitig ang kanyang mga mata. He told me last night that was the one who made him like this. Ako raw dahil ayaw niya na nakikita ako na nakikipaglandian kanino. I never do that because I am afraid of him. Yung araw na nakita niya akong may kahalikan na. Iba ay hindi ko naman iyon ginusto. Si Sandro ang humalik sa akin, nabigla ako kaya hindi ko siya kaagad naitulak. Kung alam ko lang na ito ang magiging mitsa ng pagiging mahigpit niya sa akin, ay hindi ko na lang sana ako nakipag-usap kay Sandro. Naawa lang talaga ako sa kanya dahil halos lumuhod na siya makausap lang ako. Pero mabuti na lang na pinakita niya ang ganito niyang ugali dahil nagising ako sa katotohanan. Our relationship is very wrong and it will never be right. Kaya naman unti-unti na akong nakokonsensya. Dinagdagan pa niya ng pagkamuhi ang nasa puso ko dahil sa mga pananakit na pinararanas niya sa akin. Wala na akong maramdaman na kabutihan sa kanya. Lahat ng pag-aalala at pag-aalaga niya sa akin ay napalitan ng pananakit at pagmamalupit. Gusto ko nang makawala sa buhay na ito pero paano ko iyon gagawin? Kung sana ay buhay lang sina Daddy at Mommy. I will never be treated like this because they love me more than anything in this world. But the test of time comes. Nasira ang pamilya ko sa isang iglap at nawala sa amin ang lahat. Napahikbi ako nang maalala ang nakaraan na gustong-gusto kong balikan. You're so beautiful, Charmel. Huwag ka muna papaligaw, ha? Hindi pa handang magkaroon ng apo ang Daddy, biro sa akin ni Daddy habang mangha siyang nakatingin sa akin. Palapit ako sa kanila ni Mommy na magkaakbay na nakaupo sa marangyang sofa. I know I look like Divay Mom. Lahat halos ng katangian ni Mommy ay nakuha. Maputi at malasot lang balat, mahaba at alon-along buhok na kasing kulay ng mais. Paglalaro ng apoy na katawan na sumibol na kahit 17 anyos pa lamang ako. At higit sa lahat, magandang mukha na maihahalin tulad sa magandang mukha ni Liza Soberano. I look like her, ganito rin ang mukha ni Mommy kaya siguro nahulog ang loob ni Daddy sa kanya. Samahan pa ng mabait na kalooban at mapagmahal na asawa. Binobola mo na naman ako niyan, Daddy. Natatawang kumandong ako sa Daddy ko. At pinupog siya ng halik sa kanyang mukha. Gustong-gusto ko kapag sinasabihan niya ako na maganda ako. Iba kasi kapag ama ang nagsabi. Parang ako lang kasi ang maganda sa paningin, pangalawa sa Mommy. Tawang-tawa naman si Mommy na nasa tabi lang ni Daddy at pinapanood ang paglalambingan naming mag-ama. Oh, tama na yan. Halina kayo at malilate na tayo sa simbahan, saway ni Mommy sa amin. Tumayo na siya at inayos ang skirt niyang medyo nagulo dahil sa pagkakaupo niya sa sofa. We were going to attend a mass. Ganito lagi ang ginagawa namin kapag linggo. Mahilig magsimba si Mommy at Daddy kaya siguro siyang paghahati isa-isa. Inuulan kami ng blessings. I'm so thankful for that D. That's Evay, hindi rin ako lumiliban kapag nagsisimba kami tuwing linggo. Naging routine na namin ito kahit gaano pa sila kapagod at kabisi sa trabaho. What do you want for your 18th birthday, G-By Princess? Anong gusto mong regalo? Tanong ni Daddy habang nasa daan kami papuntang simbahan. Malapit na kasi ang birthday ko at marami na akong nai-imagine na plano para rito. You want it grand, Dad? Minsan lang naman po akong mag-18 GA birthday. Kaya gusto ko po sana maging bongga ang aking kaarawan. Of course, GA Princess, nilingon ako saglit ni Daddy sa likod bago tinuon muli ang kanyang mata sa daanan. Lahat ng gusto mo sa birthday mo ay matutupad. What gift do you like then? Nagkatitigan kami ni Mommy sa rearview mirror. Tinanguan lang niya ako at parang sinasabi niya na sabihin ko lang at sila ang bahala. Kayo na pong bahala, Daddy, Mommy. Gusto ko pong masurprise kaya gusto ko pong kayo ang mag-isip ng ireregalo ninyo sa akin. Alright, gisip kami ng Mommy. Mong gift na hind pa namin na ibibigay sa iyo. Isa-isa. Thank you in advance, Daddy, Mommy. I will surely love it, see. Of course, magbibigay ba naman kami ng regalo na hindi mo magugustuhan?
Mayabang na saad ni Daddy. Natawa naman si Mommy na inaayunan lang ang sinasabi ng aking ama, basta ang usapan natin, ha? No boyfriend muna hanggang di ka pa A-team T. Yes, Daddy. Tumutupad po ako sa usapan. Marami ang nanliligaw sa akin sa school pero ni isa ay wala akong binigyan ng chance. Nasa utak ko kasi ang pangako ko kay Daddy. Anyway, darating ang Uncle Vince mo sa birthday mo. He is asking if ano raw ang gusto mong maging regalo sa kaarawan mo. Napasimangot naman ako nang marinigang pangalan ng pinsan ni Daddy. Hindi ko kasi siya gusto dahil kinikilabutan ako kapag nakatingin siya sa akin. Pakiramdam ko tinatayuan ako ng balahibo sa buong katawan kapag tinititigan niya ako. Ewan ko, pero ang creepy kasi niya tingnan, alo na at balbasarado siya. Mahaba ang kanyang buhok na parang sasanggano at sobrang laki ng kanyang katawan. He is at his early 30s, walang asawa at mas lalong walang girlfriend. Gwapo siya sa totoo lang, pero nakakatakot ang kagwapuhan na taglay niya. Parang iyong mga Turkish actor na bida sa pinapanood kong Turkish drama sa laptop. Bahala na po siya, Yisi. Katulad po ng sabi ko, bahala po kayong isurprise. Ako. Okay, I'll call him later. Dumating ang araw ng 18th birthday. Naging busy ang lahat ng mga tao sa mansyon. May nag-aayos ng mga palamuting bulaklak at nagsiset up naman ng mga speakers para gagamitin mamayang gabi. Sa kusina naman ay maingay ang mga kusinera dahil panay ang tadtad nila at hiwa ng mga rekado, may naggigisa at may naghahalo naman ng kung ano sa mga kaldero. Nakakatuwa silang pagmasdan na natataranta sa paghahanda sa birthday. Habang ako ay relax lang naman na lumilibot habang nakahawak sa braso ng daddy ko. Gustuhan mo ba ang disensyon na inaayos nila, Jiffy Princess? Yun if dad asked me. Softly. Pareho kaming nakatingala habang nakatingin sa magagarang mga bulaklak na nakaarko. Yes, Daddy. Love it, exclaimed in so much happiness. Natupad kasi ang gusto ko dahil napakaganda ng pagkakaayos ng mga bulaklak. Idagdag pa ng mga paborito kong bulaklak iyon at puro sariwa. Mabutch naman at nagustuhan mo, hija papalitan ko agad iyan kapag hindi. Pumasa sa panlasa mo ang pagkakaayos nila. Natuwa ako sa sinabi ni Daddy. Talagang ang nagpapasaya sa akin ang talagang una niyang iniisip. Hindi niya iniisip kung magkano ang magagastos niya basta mapasaya niya lang ako. Dagsaan din ang mga regalo na pinapadala sa akin at hindi ko alam kung paano bubuksan ang lahat ng mga ito sa dami. Paano pa kaya mamaya kapag celebration na ng birthday? No, ulanin ako ng regalo at nag-iisip na ako kung paano ko bubuksan ang mga ito kinabukasan. Which one do you prefer to wear first, Charmel? Lila mom asked me while she was pointing at the 4 gowns that were worn near the mannequin. The blue one, mommy. Tapos sunod na po yung pink and then red one and lastly the gold gown. Napapalakpak si mommy sa sinabi ko. Nice choice, anak. Magandang pang finale. Ang gold sa celebration ng birthday mo mamaya, excited niyang sabi. Ang makeup artist ko po ang nag-suggest. Nyan, mom. Hinaplos ko ang detalye ng gown at masayang pinasadahan ito ng tingin. This gown is perfect. Kakaiba ang design nito at mukhang pinag-isipang mabuti. Ang mga detalye. They will give her a big bonus because of that, ani mommy na ikinangiti ko. Lang. Napakagalante lang talaga ng mga magulang. Wala silang pakialam sa pera. Basta makita lang nilang masaya ako. Naging mabilis lang ang program. Masaya ang bawat isa sa party. Nang 18 roses na ang susunod sa program ay panay na ang kantsawsa. Akin. Lahat na nagsasayaw sa akin ay kinakantyawan nila na pwede na nila akong ligawan na kinabukasan dahil halos classmates ko ang kinuha kong 18 roses. Legal na ako bukas at pumayag na si Daddy na paligawan ako. Ang pinoproblema ko lang ay ang pang-18 na magbibigay ng bulaklak sa akin. 17 lang kasi ang alam kong pupunta at alanganin ang isa. Sabi naman ni Mommy ay may nakuha na raw silang substitute kaya excited ako.
Malaman kung sino ita. Nang maabot sa akin ang pang-17 DE roses ay kinabahan na ako. Hindi. Kumawari kung bakit ako kinakabahan, lalo na nang patapos na ang pagsasayaw namin ng 17th roses ko. Naging romantic ang tugtugin na pumailan lang sa paligid, pinadim nila ang now. At saka inanunsyo na ng MC ang hiling magbibigay sa akin ng pulang rosas. Halos lumabas sa loob ng dibdib ko ang puso ko nang makita kong sumusungaw. Paakyat ng entabladong kinaroroonan ko ang isang lalaking nakasuot ng tuksedo. Sa tindig at porma niya ay alam ko na kung sino ang substitute na kinuha ni na Mommy. Nawala ang excitement na nadarama ko, lalo na nang magtama ang aming mga paningin. Kaagad na napasimangot ako ng palihim habang inaabangan ang kanyang paglapit sa akin. Hiyawan ng 18 candles ko nang lumiwanag ang paligid at makita nila kung gaano kagwapo si Uncle Vince. Ako naman ay mas lalong napasimangot at nawalan gana dahil tinatanong ko ang sarili ko kung bakit siya pa ang napili nila, ang dami namang pinsan kong lalaki. Bakit ang nakakatakot na pinsan pa ni Daddy ang kinuha nila? Happy 18th birthday, baby girl, masuyo niyang sabi pagkaabot ng bulaklak sa akin. Kinuha niya ang palad ko at inilagay ito sa kanyang balikat. Sumunod naman na ginawa niya ay hinawakan niya ako sa aking baywang at nagsimula kaming magsayaw. Salamat, Uncle, nailang na wika ko habang pilit kong nilalayo sa kanya ang katawan. I'm not comfortable with him. Kinakabahan ako na di ko mawari kapag malapit siya sa akin. Tapos ang bango niyang nanunuot sa nong ko ay nagbibigay ng kakaibang pakiramdam sa akin. Relax, baby girl. Ako lang to, natatawa niyang anas malapit sa tainga. Elvi, are you sad? May ini-expect ka bang ibang tao sa pwesto ko, pagkwa, Ezay? Natatawa niyang tanong. Tawaig naman uncle. Nagulat lang po ako dahil kayo po pala ang sinasabi ni Mommy. Oh, thought you're thinking about another guy. Like boyfriend mo for example. Shook his head. Isa doon to have a boyfriend si. Bawal po muna akong boyfriend, sabi ni Daddy. Kahapon siguro. Pero ngayon pwede na. You're at your legal age. Pwede ka. Nang biyakin, Charmel. Ay nan. Kinilabutan ako sa sinabi ni Uncle Vince kaya hindi ko napigilang maitulak ko siya at ilayo ng bahagya ang aking katawan. I am not comfortable with what he said. Feel like gagawan niya ako ng masama. Saka nakakabastos ang sinabi niya. Tama ba na sabihin niya sa akin ito? Naging tahimik ako hanggang matapos kaming magsayaw. Hindi na rin siya nagtangkang magsalita dahil nakita niyang bad mood ako, saka lang nabalik ang sigla. Kunang matapos kaming sumayaw at maiwan ako sa entablado. Sumunod ay kainan na at naging busy na ang mga bisita sa kani-kanilang plato. Umalis ako sa taas ng entablado at nilapitan sina Daddy at Mommy upang magpaalam na magbabanyo ako. Kanina pa ako ihing-ihi pero tiniis ko hanggang matapos ang program. Nagtatakbo ako papasok ng mansyon nang matapos akong makapagpaalam sa kanila. Subalit nabangga ako sa isang katawan nang hindi ko tingnan ang dinaraanan. AC, malambing na sabi ng isang boses habang nakakapit siya sa aking baywang. Otomatikong napataas ang mukha ko at kaagad na napaatras nang makita ko na si Uncle Vince pala ang nabangga. Sorry, Uncle. Hindi po ako nakatingin sa dinadaanan ko. Yeah. It's alright, baby girl. Ew. Sige, maiwan ko na po kayo. Lalampasan ko na sana siya ngunit hinigit niya ako sa aking braso kaya nabalik ako sa dati kong pwesto. Not so fast, baby girl. Bakit? Ibibigay ko muna ang regalo ko sa'yo. Here, inabot niya sa akin ang isang maliit na parihabang karton na basa ko sa abas ng karton ang mamahalin na pangalan ng isang sikat na jewelry store sa Amerika. Manghang nakatingin ako sa hawak ko at pagkatapos ay sa lalaking kaharap ko na nakapamulsa habang nakatingin sa akin. Wala ka man lang bang sasabihin? Charmel. Thank you, Uncle, nautal na sabi ko habang nanginginig na hawak ang
Regalo niya sa akin. It cost ₱1,000,000 ang alahas na, aman. Nito kung di ako nagkakamali. Would he give me jewelry that is so expensive? Hindi naman kami close at alam kong kuripot ang isang to. You're welcome, baby girl, where is in by thank you kiss? Tinuro niya ang pisngi niya. Alinlangan naman akong lumapit dahil hindi kami ganoon ka-close para. Humingi siya ng halik sa akin. Pero mapipilitan akong gawin ito dahil baka isipin niya na madamot ako. Naglakad ako palapit sa kanya habang sa dibdib ko ay puno ng kaba tumigil lang. Ako nang halos isang dangkal ang layo na ng aming katawan sa isa't isa. Humawak ako sa dibdib niya at halos mapapikit ako nang maramdaman ang tigas ng kanyang dibdib. Tapos ay nakakahalina ang pabangong gamit niya na alam kong kasing mahal ng isang sakong bigas. Tumingkayad ako pagkatapos at saka ko dahan-dahang nilapit ang katawan sa kanya. Hahalikan ko na sana siya sa kanyang pisngi nang magulat ako nang hawakan niya ako sa aking panga at mapusok na hinalikan ako sa aking labi. Mabilis lang ang halik niyang iyon, ngunit naramdaman ko kaagad ang kuryenteng dumaloy sa aking ugat. See you next time, baby girl, anas niya malapit sa aking tainga sabay. Pisil sa aking baywang at bira ng alis pagkatapos. Nakangangang napahawak na lang ako sa aking labi habang naglalaro sa aking isip ang maraming katanungan. Did he kiss me? Sa labi pa talaga? I erased from in my mind the kiss that Uncle Vince had given me. Hindi ko dapat iyon pag-isipan ng masama dahil normal lang naman siguro iyon sa kanya. Lumaki siya sa ibang bansa, kaya alam ko na nakasanayan na niya ang ganoon. Walang mali siya iyon sa kanya, kaya hindi ko dapat iyon bigyan ng kahulugan. Bumalik ako sa party at in-enjoy ang nalalabing oras ng selebrasyon. Nakita si Uncle Vince nakausap ang daddy ko pero hindi ako nag-abalang lingunin pa sila. Naging busy na ako sa pagtanggap at pagbubukas ng regalo, kaya nawala sa isip ko ang presensya niya. Are you happy, Jive Princess? My dad asked me as he helped me go up the stairs. Mahaba kasi ang gown ko at ang disenyo ay parang sa bantot ng sirena kaya nahihirapan akong humakbang. Nakakapit ako sa braso ni daddy habang hawak ko naman sa kabilang kamay ang laylayan gown ko upang hindi ko tumatapakan. Si mommy ay naiwan pa sa baba at inaasikaso ang mga bisita na uwi na ayaw ko. Sana siyang iwanan doon subalit masakit na ang paa ko. Pagod at inaantok pa ako dahil sa walang sawang pagsasayaw kanina. Saka 3:00 na rin kasi ng umaga. Kaya nahuhulog na ang mga mata. I'm so happy, Daddy. Thank you for this wonderful party. I will treasure this forever. Malambing na inihilig ko ang ko sa balikat ni Daddy. He is the best dad in the whole wide world. Walang makakapantay sa kanya. Dahil ulirang ama siya sa akin. I'm glad to hear that, Jive Princess. Huwag ka munang mag-aasawa, ha? Magtapos ka muna ng pag-aaral mo para matulungan mo si Daddy, biro naman ni Daddy. Sabay pingot sa nong. Yes, Daddy, natatawang sabi ko sabay hima sa ilong kong piningot niya. Ako naman po ang magbibigay sa inyo ng marangyang buhay. Hindi po ako mag-aasawa. Hanggat di ko po nakakamit ang lahat ng mga pangarap, pangako ko. Matataas ang grades ko sa school. Na-maintain ko iyon dahil gusto kong makasama sa D-enlister ng university. Saka ito lang kasi ang alam kong paraan. Para mapasaya ko ang mga magulang ko kaya nag-aaral ako. Mabuti. Maging dito man lang ay maging proud sila sa akin. Salamat, Jive Princess. Aasahan ko yan sa Yes, Daddy. Promise ko po yan sa inyo ni Mommy. Okay, sige matulog ka na. Magpahinga ka lang buong araw ngayon dahil alam kung pagod ka sa party mo. Nasa tapat na kami ng kwarto ko at parang gusto ko muna na huwag munang pumasok at makipagkwentuhan muna saglit sa kanya. Yumakap ako kay Daddy at saka siya mabilis na hinalikan sa kanyang pisngi. Pagkatapos ay pumasok na ako sa aking kwarto at hiniga ang pagal na katawan. Kahit nakasuot pa akong gown. Ngunit hindi pa ako nakakatulog ng mahimbing nang may maramdaman akong taong nahiga sa tab ko at niyakap ako ng mahigpit.
Akala ko si daddy or si mommy iyon kaya hindi ko na lang masyadong pinagtutuunan ng atensyon. Antok na antok ako kaya hindi na ako nag-abala pang sinuhin ang pangahas na yumakap sa akin. Ngunit nagulat na lang ako nang hinarap ako ng taong iyon at mapusok na hinalikan ako sa aking labi. Magrereklamo sana ako at sisinghalan siya, ngunit hinila na ako ng antok at hindi na ininda pa ang taong humahalik sa akin. Kinabukasan paggising ko ay nagtaka ako nang makita kong nakababa ang suot kong gown hanggang sa aking baywang at naka-exposed ang malulusog kong dibdib. Nagtataka man ay kaagad na hinila ko pataas ang aking suot at mabilis na tinungo ang banyo. Doon ay nagpasya akong maligo at babalik din sa kama pagkatapos. Gusto ko lang ma-refresh ang katawan ko dahil pakiramdam ko sobrang nanlalagkit ang buo kong katawan. Nasa isip ko ang taong humalik sa akin kagabi habang naliligo ako ngunit naisip ko na baka nananaginip lang ako. Nang matapos akong mag-shower ay kaagad akong nagpunas at nagtapis ng tuwalya sa aking katawan. Tumapat ako sa salamin at sinipat ang aking mukha upang tingnan kung maayos na natanggal ko aking makeup. Pero nagtaka ako nang makita kong may maliliit na pulang marka sa may punong dibdib ko na labis kong pinagtataka. "What are these?" whispered as, "Check the small marks on my cleavage." Kagat ba to ng mga lamok? Isa-isa kong sinisipat ang mga ita. Nagtatakang tanong ko sa aking sarili habang may malaki at maliit na pulang marka na hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng ganito. Kung kagat ito ng lamok idi sana'y makati ito. Binaliwala ko na lang ang mga pulang marka na nakita ko sa aking katawan. Pumili ako ng damit sa drawer ko na hindi masisilip ang mga pulang marka at muling nahiga sa kama at natulog. Nang magtanghali na ay umakyat ang katulong at kinatok ako sa aking kwarto. Pupungas-pungas na tumayo ako at pinagbuksan siya ng pinto. "Bakit si, Manang?" Inaantok na tanong ko habang nakapikit pa ang aking mga mata. "Magandang tanghali, Miss Charmel. Pinatatawag na po kayo ng daddy nyo at oras na po ng inyong tanghalian." Pakisabi susunod na po ako, Manang. Mag-aayos lang po ako saglit at saka na po ako baba, vika ko sa katulong. Habang naghihikab ako. "I'm still sleepy." Ang arap lang matulog. Ngunit ayaw ko naman paghintayin sina daddy at mommy sa hapagkainan kaya namanag pa siya na akong gumayak kaagad. Isang simpleng pink floral dress ang sinuot ko nang lumabas ako sa aking kwarto. Nakalugay lang ang alon-alon kong buhok at isang flat sandals na puti ang napili kong suotin sa paa. "Magandang tanghali, Charmel," kaagad na bati sa akin ni mommy nang sumungaw ako sa dining area. "Morning, daddy, mommy, and you Uncle Vince." Medyo nautal ako nang makita ang taong di ko inaasahan na narito pa sa aming bahay. I thought he went home after the party. Mukhang dito siya pinatulog ni na daddy dahil malayo nga naman ang uwian nito kung uwi pa siya kagabi. Si daddy ay tinanguan lang ako habang si Uncle Vince ay pailalim na sinipat ang kabuuan ng aking katawan. Unconsciously ay napahawak ako sa dibdib ko nang magtagal ang titig niya sa parteng iyon ng katawan. Naging uniisi ako at hindi alam kung paano ako kikilos. Ito ang ayagi ko sa kanya kapag bumisita siya rito sa amin. Ayaw ko sa mga titig niyang ganito na parang may kung anong kalokohan siyang iniisip. Kung bakit naman kasi malagkit siyang makatingin at sa pribadong parte pa talaga ng katawan ko. Pinagnanasaan kaya niya ako? Bakit? Pamangkin niya ako. "Maupo ka na, Charmel." "Ano pa ba ang tinutunganga mo riyan?" Sita sa akin ni mommy nang makita niya akong nakatayo pa at hindi pa naupo. "Zero tandang bawas zero po, kakain na mommy." Naupo ako nakatapat ang uncle kong nakatitig pa rin sa akin. Buti di siya napapansin ng mga magulang ko na kakaiba ang titig niya sa akin. Paano naman kasi busy ang mga itong nag-uusap kaya di nila napapansin ang ginagawa ng lalaking ito. Narinig kong mahinang tumawa si Uncle Vince. Lumipad kaagad ang tingin ko sa kanya na nagtataka talagang tinatawanan pa ako ng lalaking to. Siya kaya ang dahilan kung bakit saglit akong nawala sa aking sarili.
Inignora ko ang presensya ng pinsan ni Daddy. Kaagad akong tumusok ng jumbo hotdog at pumulot ng 2 hard-boiled egg. Lunch. Na pero may nakahain pa rin ganito. Well, it's Evie favorite kaya siguro di. Na pinatanggal ni Mommy sa lamesa. Magsisimula na sana akong kumain nang maramdaman ko ang titig ng kaharap. Hindi ako nakatiis na sulyapan siya lalo na at dama ko ang mainit na titig niya na tumutusok sa akin. Hindi pa ba siya kakain? Bakit ako na lang ang pinagkakaabalahan? Nya. Saw him smiling mischievously. Nakatutok ang tingin niya sa plato ko na. Ewan kung ano nang mali ang nakikita niya. Seems like you love hotdog and eggs. Charmel, natatawang sabi niya. 0 tandang bawas 0 po, uncle, sagot ko naman na nagtataka kung bakit siya tumatawa. Binalik ko muli ang atensyon ko sa plato ko. Makakain na nga lang bahala siya sa buhay niya. Tinusok ko ang hotdog at nilagay ito sa bibig ko at sinubo. Hindi ko muna. Kinagat ang hotdog at pinanatili muna itong nakasubo sa aking bibig. Sinipsip ko muna ito bago ako kumagat at pagkatapos ay mabagal itong inuya. Narinig kong mahinang humalakhak na naman si Uncle Vince. Takang tiningnan ko siya habang sa isip ko ay ano kaya ang nakakatawa. Masarap bang isubo at sipsipin ang hotdog, Charmel? Naging mabilis lumipas ang panahon. Mabilis din akong nag-mature at explore ng iba-ibang gawain. Like mag-bar hopping at papalit-palit ng boyfriend. Pero hindi ko naman nakakalimutan ang bili ni Daddy sa akin na huwag munang aasawa. At ang bili ni Mommy na huwag kong ibibigay ang aking puri sa lalaking. Hindi ako sigurado kung siya ang makakatuluyan ko sa huli. I never forget that, I always keep it to my mind. Ni wala pang nakakahalik sa labi ko maliban kay Uncle Vince na hindi ko alam kung wala lang iyon sa kanya o sinadya niya. Ayoko lang magpahalik kahit kanino para walang itsitsismis ang mga naging boyfriend ko kapag naghiwalay kami. Rule ko rin kasi iyon sa sarili ko para naman kapag nahanap ko ang the right one ko, ay may maipagmamalaki pa rin ako sa kanya. Oh, Charmel, nariyan sa labas si Sandro at mukhang hinihintay ka, wika sa akin ni Lena na may panunudyo sa kanyang boses. Si Lena ang tanging naging kaibigan ko na tumagal sa akin. Hindi kasi siya plastic at naiintindihan niya ang ugali ko na may pagkamaldita at may pagka-spoiled brat. Siguro dahil pareho kaming nag-iisang anak at parehong mayaman pa ang aming pamilya. Hayaan mo siya, Beshi. Aalisin din yan maya-maya, walang pakialam na. Sabi ko hindi ko man lang nilingon si Sandro na parang marites sa kanto ko. Makasilip sa akin dito sa loob ng classroom. Kawawa naman, Charmel. Tapatin mo na kasi na wala siyang aasahan sa iyo para hindi aging nakabuntot sa iyo, payo naman ni Lena na nakatingin sa abas at nakalabi. They already told that to him. Makapal lang talaga ang mukha niya dahil feeling niya siya lang ang tumagal sa akin. Kaya ayan umaasa na babalikan ko siya. Walang gana na sabi ko. Tinuloy ko ang pagsusulat sa notebook ko at nakinig sa lecture ng professor namin. Mahirap na kapag nagpakit siya ay wala akong makuha. Si Sandro lang kasi ang naging ex-boyfriend ko na umabot ng 3 buwan ang relasyon namin. Ang iba kong hindi 1 week, 2 weeks lang ang tinatagal. Siguro dahil mabait si Sandro at gentlema pa kaya nagtagal ang relasyon namin. But I got bored of him, wala na siyang ginawa kundi ang dalhin ako sa sinehan. Sa park at kung ano-ano pa na cheap at corny ang dating sa akin. Prangkahin mo na kasi para tumigil na siya. Hindi kanyan titigilan hangga mo kinakausap, hirit pa muli ni Lena. Naewan ko ba kung bakit masyadong affected sa nararamdaman ni Sandro. Siguro may gusto siya rito, naisip ko lang. Wala kaming dapat pag-usapan dahil matagal ang tapos sa amin ang lahat. At saka pahinga muna ako sa pakikipag-boyfriend no nagagalit na si Daddy dahil kung sino-sino na lang cast tumatawag sa bahay. Mainit pa naman, agi ang lilo ni Daddy ngayon dahil sa kumpanya namin na. Nalulugi na yata ito ang alam ko dahil hindi naman ako nagtatanong ayoko rin kasing makialam dahil wala rin naman akong maitutulong sa kanila.
Kung bakit kasi sobrang ganda mo, ayan tuloy hinahabol-habol ka di. Kiss? Nambola ka na naman. Mas maganda ka kaya sa akin. Ops. That's not true. Kau talaga itong sobrang ganda. Tama na nga, baka may makarinig sa atin ay sabihin pang puring-puri natin mga sarili natin. Hayaan mo sila, nagsasabi lang naman tayo ng totoo, sabay tawa ni Lena. Mabuti at busy si Prof sa pagtuturo sa harap kaya di niya kami mapapansin na. Nagsitsimisan dito sa likuran. Tago rin kasi ang uwesto namin ni Lena kaya. Kampante kami na hindi mahuhuli. Maiba ako, Charmel, ani Lena nang matapos siya sa pagsusulat sa kanyang notebook. Nauna na kasi akong natapos at tinitingnan ko na lang ang kuko ko. Inaalisan ko ng lumang nail polish. Oh, bakit? Nasaan ang Porsche mo? Bakit ilang araw ko ng hind ko nakikita na gamit mo? Side at inalis ang atensyon ko sa mga kuko. Isa ito sa problema. Regalo kasi iyon ni Mommy sa akin ng 18th birthday ko. Binenta ni Daddy ang sasakyan ko dahil nagkaroon daw ng problema sa kumpanya namin. Pati ang ibang sasakyan namin na mamahalin ay binenta rin niya. Inaway nga ni Mommy si Daddy dahil may sentimental value ang sasakyan. Pero napilitan din siyang sundin si Daddy dahil marami nang pumupuntang tao sa bahay namin. At sinisingil ang Daddy ko. Gusto kong magtanong kung anong problema ang kinakaharap ng kumpanya namin. Ngunit hindi naman masabi ni Daddy sa akin. Maging si Mommy ay tikom din ang bibig, minsan nga narinig ko silang nagtatalo. Pinapabayaan ko lang dahil normal lang naman iyon sa mag-asawa. But this week napapadalas ang away nila at hind na ako natutuwa. Narinig ko rin na sinanla ni Daddy ang malawak na hasyenda ni Mommy na nasa Davao kaya mas along nag-init ang pagtatalo nila. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari pero alam ko may parating na mas malaking uno sa pamilya namin. Nasa bahay, hindi muna pinagamit sa akin ni Daddy, pagsisinungaling ko. Pero ang totoo, wala talaga sa bahay ang sasakyan ko dahil nasa ibang may-ari. Na ang regalong iyon ni Mommy sa akin. Umaasa pa naman ako na mapapalitan din agad ni Daddy iyon dahil ito ang pangako niya sa akin. But I guess hindi na siguro. Umuwi ako sa bahay pagkatapos ng klase ko. Sa hapon, wala akong dinatnan na tao sa sala at alam kong nasa labas na naman si Daddy at naglalasing. Si Mommy naman ay hinulaan ko lang na nasa kwarto niya at natutulog. Kung hindi siya natutulog ay malamang umiiyak na naman siya. Gusto ko mandamayan siya at aluin, ngunit siya na ang nagsabi na huwag ko itong gawin. Anya, mas magandang hindi ko siya nakikitang ganito para hindi rin ako madepress sa mga nangyayari sa amin ngayon. But I am also depressed, ang makita silang nag-aaway lagi at walang maisip na solusyon sa problemang ito ay napakabigat talaga. Alam kong hindi sanay si Mommy sa ganito karaming problema mas ako dahil hindi ko pa naranasang maghirap kami. Ngayon lang at hindi ko alam kung hanggang kailan. Si Daddy nga hindi ko nakilala dahil hindi ko na siya nakakausap ng matina. Maging ang paglalambing niya sa akin ay hindi ko na maramdaman. Hindi na niya ako tinatawag na princess at ni hindi man lang ako kumustahin o kausapin. Naging malala pa ang naging pag-aaway ni na Daddy at Mommy kalaunan. Naibenta lahat ng sasakyan namin at ang ibang minanang lupa ni Mommy sa mga namayapa niyang mga magulang. Pati ako ay apektado sa pag-aaway nila dahil napag-initan din ako ni Daddy. Dahil minsan ay nagreklamo ako sa ulam. Pati sa aircon sa kwarto ko na inalis ay nagreklamo rin ako. Magmula ngayon, matuto kang magtipid. Charmel. Hindi na tayo mayaman at iyan ang nagay mo sa utak mo. Matuto kang magtipid, huwag mong ireklamo sa akin yang kaartehan. Kaya naman sinanay ko ang sarili ko na maging simple kahit naiiyak ako minsan. Dahil sa kinasanayan kong buhay. Dad, tama na eh. Huwag na po kayong mag-away ni Mommy. Minsan ay nakialam na ako sa away ng mga magulang. Di ko na matiis ang sagutan nila dahil parang sinisisi nila sa isa ang kamalasan na nararanasan namin ngayon. Parang hindi na nila mahal ang isa, parang pera na lang importante sa
Ngayon, Mom, please hayaan na po ninyo si Daddy, mainit lang po niya. Pero walang nakinig sa akin hanggang sa masaktan ni Daddy si Mommy dahil may binanggit ito na di nagustuhan ni Daddy. Umiiyak na niyakap ko si Mommy habang masama ang tingin ko kay Daddy. Sa tingin mo ginusto ko to, Carmela? Ayokong makipagkasundo sa lalaking iyon pero mukhang pinahihirapan niya tayo ng sobra dahil umayaw ako. This is all your fault. Kung pumayag ka lang sana sa gusto niya di wala sanang problema. Ngayon, don't you dare tell that to me, Gabriel. Hindi pa ako nasisiraan ng para pumayag sa kabaliwan ng pinsan mo. Ang daming babae pero bakit si Mommy? Stay away from this, Charmel. Pumunta ka sa kwarto mo at magkulong muna. Ani Mommy nang mapansing nasa gitna pa nila akong dalawa at pinipigilan silang magkasakitan. Pero, Mom, I said you go to your room. Now. Umiiyak na umakyat ako sa taas pero hindi ako pumasok sa kwarto. Pinakinggan ko lang ang pag-aaway nila. Hindi ko alam kung sino ang taong tinutukoy nila at pinag-aawayan. Pero alam kong malaki ang epekto ng taong iyon sa mga nangyayari sa amin. Hanggang sa dumating ang point na mas naging mahirap na kami kaysa sa daga. Lahat ng ari-arian namin ay nawala. Lahat ng gamit sa bahay ay binenta para pambayad sa patong-patong na utang. Halos di ko na makausap ng matino ang mga magulang ko dahil iaging lasing si Daddy at tulala naman si Mommy. Hindi na nga nila ako naaasikaso at maging ang aaral ko ay napabayaan ko na din sa bagay, ano pang saysay ng pag-aaral ko. Kung ganito naman ang nakikita ko sa magulang. Panaiiyak na lang ang ginagawa ko sa isang sulok, lalo na at wala na kaming makain na matino. Sad na kami. Tanging ang bahay na lang namin ang natitira sa amin. Hanggang isang araw ay may dumating na maraming pulis sa bahay namin kasama ang mga taong pinagkakautangan ni Daddy. Sa sobrang kahihiyan na nadarama ng ama ko, ay inatake ang daddy ko sa puso. Tinakbo ko pa siya sa ospital pero dead on arrival. Siya nang makarating ng ospital. Mas nadagdagan ang problema ng pamilya namin dahil sa pagkamatay ni Daddy. Mas dumami ang mga taong naniningil sa bahay at hindi ko na alam kung paano ko sila kakausapin dahil lahat sila galit. Sa burol ni Daddy ay walang gustong tumulong dahil ayaw nilang madawit sa kamalasan ng pamilya namin. Wala akong magawa kundi maging matatag, ginagawa ko to para sa mommy ko na malapit na rin yatang mawala sa katinuan. Mag-isa kong nilamayan si Daddy, mag-isa ko rin siyang nilibing. Tanging ang funeraria ang naging karamay ko sa mga sandaling iyon. Mabuti na lang at may naitabi akong pera at iyon ang ginamit ko sa pagpapalibing kay Daddy. Akala ko wala nang sasakit pa sa pagkawala ni Daddy sa amin. Ngunit isang araw ay nagulat na lang ako nang pagbukas ko ng kwarto ni Mommy ay wala na rin siyang buhay. Kinitil niya ang sariling buhay dahil siguro sa matinding kahihiyan at laki ng utang na naiwan ni Daddy sa amin. Wala man lang nakiramay sa akin nang iburol ko si Mommy. Wala man lang nangahas na lumapit sa amin na mga kamag-anak namin dahil hindi ko rin alam kung sino ang kokontakin ko. Mayroong pumunta pero yon ay si Lena na naglakas loob na samahan ako. Kahit galit na galit sa kanya ang mga magulang niya. Nilibing ko rin na mag-isa si Mommy, sobra. Ang paghihinagpis ko ngunit wala akong magagawa kundi ang magpakatatag. Wala akong karamay kundi ang sarili ko kaya dapat akong maging malakas. Umuwi ako sa bahay namin na siyang tanging natira sa akin dahil nakapangalan sa akin ito. Hindi nila magalaw dahil hindi rin ako pumayag na ipambayad ito ng utang. Hindi rin naman kasi ito makakabawas sa utang kaya na natili ito sa amin. Yon! Nga lang walang laman ang bahay na ito at puro haligi na lang ang makikita ko dahil hubad na ito sa kasangkapan. Nabuhay ako ng isang buwan na puro noodles at kung ano-ano na lang ang kinakain. Hanggang sa isang araw ay nagpasya na rin akong kitlin na rin ang buhay ko. Wala na rin kwenta na mabuhay rito sa mundo dahil wala na ang dalawang taong pinakaimportante sa buhay. Kinuha ko ang kutsilyo at pumasok sa kwarto ko.
Itatarak ko na sana to sa puso ko nang dumating ang taong hind ko inaasahang pupunta rito. Dumating si Uncle Vince at niligtas ako sa kamatayan. Charmel.